Alam nyo ba na meron ako isang video na kumita ng ganito kalaki? At alam nyo rin ba na ito yung pinakamaraming views sa mga videos na in-upload ko dito sa YouTube? So ito yung pinakamalaking revenue na kinita ko sa lahat ng mga videos na in-upload ko dito sa YouTube. So bakit nga ba ganito kalaki yung kinita ng video nito? Or bakit ganito kalaki yung revenue na pumasok dito sa video na ito? So yan ang pag-uusapan natin ngayon guys. So ipapakita ko sa inyo yung mga settings na ginawa ko dito sa video na ito para kumita ng ganito kalaki or para humakot ng ganito kalaking revenue. So isi-share ko sa inyo mamaya kung paano yung mga settings or yung mga dapat yung malaman sa pag-upload ng video dito sa YouTube. Nang sa ganun, ganito rin yung maging revenue ng mga video na ina-upload nyo dito sa YouTube. By the way guys, bago tayo magsimula, gusto ko lang munang ipaalala na meron tayong 1,000 Gcash giveaways. So, simple lang po yung mechanics nito kung gusto nyo po sumali. Sagutin nyo lang po yung question of the day na itatanong ko mamaya bago matapos itong video na ito. So, tumutok lang po kayo dito, tapusin nyo lang po itong video na to para malaman nyo po yung ating question of the day para makasali po kayo doon sa ating 1,000 Gcash giveaways. So, i-announce po natin yung winner kapag naka 50,000 subscribers na po tayo, ano? So, malapit-lapit na yan guys. So, tumutok lang kayo dito sa channel natin. At syempre, pakilike yung mga video natin at huwag kalimutang mag-subscribe and hit the bell icon para sa mga bagong updates natin dito sa ating channel. Okay. Anyway, magsimula na tayo mga kabady. So gusto ko na sabihin guys na itong video na to is wala tayong masyadong gagawin na cut dito. So ang gusto ko guys is maging transparent dito sa video na to. At gusto ko din na maging authentic hanggat maaari itong video na to. So, hindi tayo masyadong magka-cut dito, guys. Siguro, aalisin ko lang yung talagang masyadong boring na part para hindi kayo mainip sa panonood, guys. Okay? So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo, guys, yung mismong video na yon. Okay, so screen recording lang tayo muna, guys, no? Okay. And then, papasadahan lang muna natin itong YouTube studio natin, guys. Okay, so ito yung analytics ng channel natin guys. So sa mga bago pa lang dito sa YouTube guys, kailangan nyo magkaroon ng YouTube Studio. Okay. So dito nyo i-monitor yung mga nangyayari sa channel ninyo, kung ilan yung mga nadadagdag sa mga subscribers ninyo, sa views, sa watch time, pati na rin sa revenue na pumapasok sa channel ninyo. Okay. So sa bawat video, may kanya-kanya silang characteristic or may kanya-kanya silang analytics, guys. Okay. So, halimbawa, itong video na ito. Yan. So, dito makikita mo yung kung ilan na yung views ng mismong video na yun, pati na rin yung watch hour na nakuha mo doon sa video na yun, sa particular na video na yun, pati na rin yung subscribers, and then yung revenue na pumasok doon sa video na yun. So, gaya nga na sinabi ko kanina, guys, hindi tayo masyadong magka-cut or magpuputol ng video dito kasi ang gusto natin maging authentic itong video na to. So, pasensyahan nyo na kung medyo mahaba-haba itong video na to. So, hindi ko alam kung gaano katagal aabutin yung pag-explain ko sa inyo. Okay, so ang importante, makinig kayong mabuti para kung sakali may mapulot kayo dito or may makuha kayong aral dito sa tutorial na gagawin natin, pwede nyo may apply sa pag-upload nyo ng video nyo sa inyong YouTube channel. So ito guys, nakita nyo yung analytics nitong video na to. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung mismong video na sinabi ko sa inyo kanina na kumita ng malaki. So yung particular na video na yun guys, so punta lang tayo dito guys, no? Okay. So ito yung sinasabi ko na video na yun guys. So kung mapapansin nyo, marami-rami na rin tayong na-i-upload. Okay. So, ito yung guys, itong video na to. Okay. Ayan. So, sa mga hindi po nakakaalam or sa mga bagong pasok pa lang dito sa aking channel, ang pinaka-niche ko po talaga or pinaka-main topic ko po is yung about sa APN. So, dun po tayo nakilala sa paggawa ng APN guys, ano? Okay, so tignan lang po muna natin to guys, ano? Check lang po muna natin dito sa YouTube para may idea po kayo kung anong klaseng video po ito. Okay. Ayan. So, skip lang muna natin to guys, ano, para hindi na masyado magtagal. Okay, so sa mga nakapanood na po ng video na to, ayan, ito po yung video na yon na sinasabi ko na kumita ng malaki.
Okay, so back na po tayo para hindi po tayo makopyright, ano. Okay. So balik po tayo dito sa ating YouTube Studio. Okay. So kung mapapansin nyo, yung estimated revenue po nitong video na to is $554.10. So yung views naman po nito is 619,000 mahigit na po, ano. At yung watch time naman po na nakuha natin dito is 20,000 mahigit na rin po. Okay. Para may idea po kayo kung magkano po itong equivalent nitong revenue na nakuha natin dito. So i-compute po natin dito, guys. So punta lang po muna tayo dito sa Calipay. Okay. So tingnan lang po natin. So $554. $554 times, lagay natin dito sa converter, guys, no? Okay. So, $554. So, yung isang video lang po na yun, mga kabady, is kumita siya ng 31,694.34 pesos. Okay, so balik na po tayo, guys. So, hindi lang naman po ito yung video ko na kumita ng malaki. So, may mga video pa po tayo na maganda-ganda yung pumasok na revenue. So, kung makikita po natin dito sa analytics, tapos dito po sa revenue. So, ito, guys, yung mga video na kumita ng maganda dito sa aking channel. So, tignan lang po natin dito. Iset lang po natin dito sa lifetime para makita po natin yung kabuuan. Okay. So, kung makikita nyo, guys, ito nga yung pinakamalaking kinita ko, yung isang video na to, yung kung paano magkaroon ng libreng internet. Yun nga po, kumita siya ng $554.10. Tapos yung sumunod naman po is $350.26 naman po siya, guys. And then yung next is $234.13. Okay. So binigyan ko lang po kayo ng ka-idea, mga kabady, ano? Okay, so balik na po tayo dito sa analytics nitong video na to. Okay, so papasadahan po natin yung mismong analytics nito. Okay. So kung makikita nyo nga po, 619,000 mahigit na po yung views na nakuha natin dito since it was uploaded. Tapos yung watch time naman po na nakuha natin dito is 20,000 mahigit na rin po. And then yung subscribers po na nakuha natin dito is 16,000 mahigit na po. Okay, so ngayon punta po tayo dito sa reach. Tignan po natin yung impressions na nakuha natin dito. So ito, guys, makikita natin dito, yung impressions na nakuha natin dito is 5.2 million. Okay. So ang ibig sabihin po nitong impressions is ganito po karami yung pinagpakitaan or pinakita po ni YouTube sa ganito karami yung video natin na yon. Okay. So ibig sabihin, 5.2 million beses siyang ipinakita sa mga subscribers or sa mga viewers na nanonood dito sa YouTube. Okay. And then, yung impressions click-through rate, ibig sabihin, ito yung mga nanood or yung nag-click doon sa video na yun. Ibig sabihin, 5.2 million beses siya pinakita. Tapos, 9.3% doon sa 5.2 millions na yun, yung nag-click doon sa video na yun. So, yun nga po, 619,000 yung nakuha natin na views dito mula dito sa 5.2 million na impressions na nakuha natin. Okay. And then dito po makikita natin kung paano nakita ng mga viewers natin yung video natin na yun. So ayan po, makikita po natin dito is YouTube search is 59.5%. Ibig sabihin po marami pong nagsisearch about do sa video na yun. Okay. And then dito naman po is external sites. Ayan, so makikita nyo po sa Google search, ibig sabihin, sinesearch din po ito sa Google. Okay. So mas maganda po, mamaya i-explain ko po sa inyo kung bakit searchable sa Google itong mga video natin. Okay. So yan. And then, dito is playlist. Okay, so nire-recommend din po through playlist yung video natin na to. Okay, so mamaya explain ko din po sa inyo kung bakit importante magkaroon ng playlist sa mga video natin or sa channel natin. Okay, dito naman po tayo sa engagement. Ayan, so kung makikita nyo po dito yung average view duration natin is 1 minute 58 seconds. Okay, so ibig sabihin, ito yung pinaka-average na kung gaano katagal pinapanood ng mga viewers
yung mga video natin. Okay. So dito sa YouTube guys, mas matagal pinapanood ng mga viewers yung video natin, mas nire-recommend siya ni YouTube. Ibig sabihin, kapag mas nire-recommend mo YouTube yung mga video mo, ang mangyayari niyan, mas tataas yung views, tataas yung watch time, and then eventually, tataas din yung revenue na makukuha mo dito. Okay. So kung makikita nyo, medyo mababa lang yung average view duration na nakuha natin dito. Kasi, medyo matagal-tagal na rin tong video na to. So meaning nag-decline na yung analytics nitong video na to. Pero nung kalakasan nitong video na to guys, grabe, sobrang taas ng mga analytics na nakukuha natin dito. Puro naka-green lahat yan guys. Ito, makikita nyo dito sa average view duration, yung arrow niya is pababa and then hindi siya nakakulay green. Hindi katulad nitong sa watch time is nakataas yung arrow niya and then nakakulay green. Ibig sabihin nasa peak siya guys, okay? And then yung average view duration is nag-decline na siya guys. Okay, so dito naman po tayo sa audience. So dito naman po sa device type, makikita po natin dito kung saang mga device mas pinapanood yung mga video natin. So kung makikita nyo dito guys, mas pinakamaraming nanonood sa mobile or sa mobile phone or sa cellphone. And then makikita rin natin dito yung edad or yung age ng mga viewers natin. So dito makikita mo kung anong edad yung mga nanonood sa mga video mo. So magkaka-idea ka na kung ano yung mga target audience mo dito guys. So dito makikita nyo na ang pinakamaraming nanonood is between 25 to 34 years old. And then maraming nanonood sa atin dito sa Pilipinas. Okay? Kasi nga po, yung language na ginagamit natin dito is Tagalog or yung mismong lengguwahe natin dito sa Pilipinas guys. Pero kung ang ginagamit mo na language is English, mas may possibility na mas ma-recommend ni YouTube yung video mo sa ibang bansa. Sabihin na lang natin sa USA or sa iba-ibang mga bansa pa. Okay? So, mas magiging broad yung makukuha mo na audience kapag English yung ginagamit mo. Kaya nga guys, maraming mga YouTuber na pinipilit nilang maging English yung video nila. Okay? Mag-English sa mga video nila. Para mas wide yung maging audience nila. Hindi lang dito sa Pilipinas yung target nila, kundi sa ibang bansa. And then kasi guys, mas malaki din kasi yung revenue sa ibang bansa compare dito sa Pilipinas. So hindi ko maipapaliwanag lahat to guys kasi haba lang nakahaba yung video natin. Okay, so mas maganda siguro gawa na lang natin to ng separate na video about do sa ibang topic na na-discuss ko kanina para mas maipaliwanag ko pa siya ng mas maayos. So kung gusto nyo gawa natin to ng separate na video, i-comment nyo lang sa baba guys. Or kung may mga gusto pa kayong malaman, i-suggest nyo lang po sa comment section dyan sa ilalim. Okay, so mag-comment lang kayo mga kabady. Okay, so pasadahan lang po natin tong revenue guys. So kung makikita nyo po dito, yung revenue for every 1,000 views or yung RPM natin dito. Okay guys, ulitin ko, kung gusto nyo gawa natin to na separate na video, i-comment nyo lang dyan sa ibaba. Hindi ko na masyadong i-explain to. Pinakita ko lang muna sa inyo. Pinahapyawan ko lang kayo about dito sa YouTube studio natin or sa analytics ng video na to. Okay. So ngayon, magbabak muna tayo guys. And then, pupunta tayo dito sa internet browser natin. So, ang ginagamit ko guys is yung Samsung browser guys, no? Okay, so pwede rin naman kahit ano yung browser na komportable kayo na gamitin. Pwede kayong gumamit ng Google Chrome or iba pang klase ng browser. Pero ako kasi mas comfortable ako dito na gamitin itong internet browser ng Samsung. Okay, so dinownload ko lang naman to sa Play Store. So, para sa akin kasi guys, mas magandang gamitin to. Okay, so ngayon pupunta na tayo dito sa ating internet browser. And then, kailangan mo lang naman gawin is i-login mo dito yung account mo sa YouTube or sa Google account mo. Okay. Ayan. So, nandito na tayo. So, ito guys yung video na yun. Ayan. So, kung makikita nyo, yung pinakita ko sa inyo kanina, ito yung video na yun guys. And then, ito yung settings guys kung bakit kumita ng ganoon or ganun kalaki yung revenue na nakuha natin sa video na yun. And kung bakit maraming views yung video na yun. Okay. So, unang-una, andito yung title. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong mahaba yung title natin, guys, ano? And then, medyo intriguing. Okay. So, medyo intriguing yung title natin. So, isang technique yan, guys, para
makakuha ka ng maraming views is dapat ma-curious yung mga tao do sa video mo na yun. So sa title pa lang, kailangan ma-curious mo na yung mga viewers mo. Okay? And then dito sa description guys, kailangan lagyan nyo ng description yung video na yun. Okay? So maglagay lang kayo tungkol do sa video na yun kung about saan yung video na ina-upload mo. Okay, maglagay lang kayo ng mga short introduction or description nga about do sa video na yun. And then dito, nilagay ko yung mismong settings na ginawa ko. So sa mga hindi po pa nakakaalam, ang APN po is isang setting sa ating mga network. Okay. So dito nilalagay ko yung mismong settings na ginawa ko, na itinuro ko sa video na yun, nilagay ko dito sa description. And then naglagay ako ng mga related tags. Ayan. So ito yung sikreto guys kung bakit nasa-search tayo sa Google. So mas maganda maglagay kayo ng mga tags or yung mga keyword kumbaga. So maglagay kayo ng mga keyword guys. So halimbawa kapag nag-search ka sa Google is lalabas doon yung mga video mo sa YouTube. Okay. So bigyan ko kayo ng example. Okay. So halimbawa dito sa Google, mag-search tayo ng free internet. Okay. So kapag nag-search ka ng free internet, ayan. So kung makikita nyo, lumalabas dito yung mga video natin guys. Ayan. So ayun, ito yung video natin na pinapakita ko sa inyo kanina. So lumabas dito sa Google. Kapag nag-search ka ng free internet, lalabas dito sa Google yan guys. So yun yung isang dahilan kung bakit dumadami yung views natin. Okay. So dito naglalagay ako ng disclaimer para yung mga background music or yung mga sound effects na ginagamit ko is hindi tayo makopyright. Okay. And then dito nilalagay ko yung business email address ko para if ever na may gusto makipag-sponsor is, ayun, pwede na lang akong kontakin doon. And then kung may mga gusto rin na magtanong ng personal or parang i-PM ako, pwede nyo rin i-reach out ako dito sa aking Google account or sa email address, sorry. And then dito nilalagay ko yung mga link. Naglalagay ako ng mga link dito ng mga video ko na nai-upload ko na rin sa YouTube. Okay, so yung mga older video ko, nilalagay ko dito na related din dito sa video na to. Okay. So nilalagay ko rin dito yung mga link ng mga social media accounts ko. So halimbawa gusto nila akong i-check sa Facebook or gusto nila akong i-reach out or i-message sa Facebook, pwede nila akong kontakin dito or madali na nilang makokontak yan guys kasi nakalagay na dito sa description natin. Okay? So nakalagay dito yung ating Facebook page, yung link ng ating Facebook page and then yung ating TikTok account. Tapos nilalagay ko rin dito yung mga tools or yung mga ginagamit ko pang edit para if ever meron magtatanong or merong gustong malaman kung saan ako nag-e-edit. Okay, so nakalagay na rito guys. And then dito, naglalagay din ako ng mga hashtags. So ito guys, sobrang importante nitong hashtag na to. Kasi isa ito sa mga way para ma-search ka sa YouTube. Okay? So para madaling makita yung video mo dito sa YouTube. Okay? So dito, naglalagay lang ako at least 3 to 4 na hashtags. So, wag nyo masyadong damihan guys yung hashtag na nilalagay nyo. Kumbaga, tatadtarin nyo ng hashtag para madaling makita. So, hindi po ganun guys. Mas maganda, mas konti lang yung hashtag na ilalagay nyo dito sa description nyo guys. So, ang makikita lang naman dito sa video nyo guys, kapag pinanood nyo sa YouTube yan guys. Okay, so tignan natin sa YouTube Tignan natin dito sa YouTube. Ayan. So, kung makikita natin dito sa YouTube, guys, ito yung hashtags na sinasabi ko sa inyo. 3 lang yung lumalabas dito. Ayan. So, kung makikita nyo yung hashtags, guys, 3 lang yan, So, ito, makikita nyo dito yan sa description. So, ayan. So, 4 lang po yung hashtags na nilagay ko kasi 3 nga lang po yung papakita dito sa mismong video ninyo. Okay. Ayan. So, tapos na tayo sa description, guys. And then, syempre, may thumbnail tayo na inilalagay. Okay, so kung gusto nyo malaman kung paano ako gumawa ng thumbnail, pwede nyo rin i-comment yan sa ibaba, guys, sa ilalim.
Okay, so comment nyo lang sa ilalim kung gusto nyo po na gumawa ako ng tutorial about sa paggawa ng thumbnail. Okay, and then dito naman po sa playlist guys, ayan, naglalagay tayo ng playlist para mas madaling mahanapin ng mga viewers natin. So para mas madali nilang makita kung nasaan yung video na yun guys. Okay. And then kagandahan dito sa playlist guys, kapag pinanood nila yung video mo na nasa playlist, sunod-sunod na yun guys kung ano yung mga video na nandun sa playlist mo. Ibig sabihin, pwede nilang panoorin lahat nung nandun sa playlist mo na yun. So mas mag-i-stay sila doon sa channel mo. So dito sa audience nakalagay dito is this video is not made for kids. So kapag nilagay mo to sa yes, it's made for kids, syempre, ibig sabihin yan, para sa mga bata yung ginagawa mo na video. So hindi naman para sa mga bata yung video natin. So ang gagawin mo lang natin dito is i-check lang natin or isi-select natin yung no, it's not made for kids. Okay, so i-show more pa natin dito guys para makita pa natin yung iba dito. Okay. Dito naman sa paid promotion guys, wag natin i-check to kasi ang meaning nito, ginawa mo yung video na to para sa isang promotion. So dito naman tayo sa tags guys. So may mga nagsasabi na hindi daw masyadong kailangan or wala masyadong epekto ito sa mga video natin. Pero sa experience ko guys, malaki yung tulong nito para mas ma-search yung video mo and then para mas ma-recommend yung video mo. Nang sa ganun para dumami yung views ng video na yon and then para mas marami tayong revenue na makuha. So para sa akin malaki talaga yung tulong ng tags para mas i-rank ni YouTube yung mga video natin. So dito sa tags guys, naglalagay ako ng mga keyword, mga maiksing keyword lang. So para kapag nag-search yung mga viewers mo sa particular na word na yon, is lalabas yung video mo. Okay? So yun yung purpose ng tags guys, okay? So dito guys sa license and distribution, so mas maganda po na ilalagay nyo po ito sa standard YouTube license. Kasi po kapag nilagay nyo po ito sa Creative Commons Attribution, ibig sabihin po pinapayagan nyo po yung ibang mga vlogger o ibang mga content creator na gamitin yung video nyo. Okay. So mas maganda po, syempre pinaghihirapan po natin yung mga video natin. So mas maganda po ilagay natin dito sa standard YouTube license. So dito po sa category, kapag po about sa mga tutorial yung content ninyo, ilagay nyo lang po sa how to and style. Okay, so yun po yung ginagawa ko dito sa mga video ko. Pero kung ang video nyo po is about sa mga comedy, pagpapatawa, pag-i-entertain ng mga tao, okay, so ang ilalagay nyo po is entertainment. Okay, so pwede rin po sa mga tutorial, ang ilalagay po natin is education. Okay, so pwede rin po yun. Kung nagla-livestream naman po kayo about sa mga games, mga laro, syempre ang ilalagay nyo po is gaming. So yun lang mga kabady yung ginagawa ko dito sa mga video ko. Nang sa ganun is makakuha ng maraming views. And then eventually, kapag maraming views, malaki din yung revenue na makukuha natin. Okay. So mga kabady, yun lang po yung usually na ginagawa ko. So kung gusto nyo pa po ng mas detailed na tutorial tungkol sa pag-upload natin ng video dito sa YouTube, i-comment nyo lang dyan sa baba guys. Okay. So para hindi napahabain to guys, okay, so yun lang muna sa ngayon, So bago tayo matapos guys, and bago ko rin sabihin yung ating question of the day, okay, so gusto ko lang muna mag-shoutout, So mega love shoutout po dito sa mga nag-comment sa ating previous video. Okay, so shoutout kay Invention, shoutout kay Crypto Legends TV, shoutout kay Roland Sagayno, shoutout kay Dale TV, shoutout kay Kenoy TV, shoutout kay Punjabi Jat na laging nanonood sa ating mga video. Shoutout din kay Chimark Raypit. And then shoutout kay Soy Sauce Chicken. Shoutout kay Jim Bicep TV. Shoutout din kay Jai Saguro. Shoutout The Protege. Okay, so shoutout Inkoy TV. Shoutout Daniel Geralde. Shoutout kay Faisula Mohamdi. Shoutout Queenie Ann. Shoutout kay Demso Nasur. Shoutout kay Jove Montesor. Shoutout kay Rancel Obligacion. Okay, so shoutout kay Chang. Shoutout kay Vince Vargas. Shoutout kay Johnny J.R. Chang. Shoutout kay Michael Katubig.
Shoutout kay Michael Cervantes. Shoutout kay Mod by Tricks. Shoutout kay Bulls Gaming TV. Shoutout kay Veron821. Shoutout kay Insica Loberisa. And shoutout kay Randy Davila. Okay guys, so maraming salamat mga kabady sa palaging panonood sa mga video natin. Okay, so sobrang pasasalamat ko po sa inyo. Sobrang na-appreciate ko po yung mga pagko-comment ninyo, pagla-like ninyo, pag-share ninyo. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, paki-subscribe po muna itong channel natin. At syempre, paki-click po yung notification para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin. At paki-like po yung video and then i-share nyo po sa iba para marami pa po tayong matulungan. Okay? So para po sa ating question of the day, para sa ating 1,000 Gcash giveaways. So gusto nyo rin bang kumita dito sa YouTube? So comment nyo lang po sa ilalim. So sana po nakatulong po itong video na to sa inyo. At kung gusto nyo po malaman kung paano magsimula o gumawa ng YouTube channel, panoorin nyo po yung video na lalabas pagkatapos nito. So hanggang dito na lang po muna. So muli, ako po si Joven ng Tricks Buddy PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.